update ho muna tayo mula sa Department of Trade and Industry. Kasama ho natin ang kalihim ng Department of Trade and Industry, si Secretary Maria Cristina Roque. Kaugnay pa rin po ito dun sa naging epekto ng Super Typhoon Uwan at itong magkakasunod na mga kalamidad na tumama po sa ating bansa kung saan ay meron na po tayong price freeze sa mga pangunahing produkto o mga main commodities na binibili ho ng ating mga consumer. Magandang araw ho sa inyo, Secretary, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Kamusta ho kayo? Kamusta ho yung monitoring ho ninyo sa presyo ng basic goods, mga basic commodities? Ngayon po, nasa ilalim po ng state of emergency ang ating pong bansa, Secretary. Yes, magandang araw. Thank you for having me. No, thank you. Wala po kaming nakitang, yung mga hindi sumusunod because usually sa mga big groceries and supermarket, sumusunod talaga po sila sa sa utos ng DTI ng price freeze pag may mga calamities, no. But for us now, we have no price increases for basic necessities and prime commodities nationwide. Although meron po tayong price freeze, Secretary, posible ho bang may mga magtataas ng presyo considering na medyo depleted na rin po yung supplies, dahil na rin po sa serye ho ng mga kalamidad at itong serye nga ng relief operations kung saan marami o malaking bulto ho ng mga goods ang binibili ho ng gobyerno? Yes, wala po tayong price increase, no, or wala po tayong lahat naka-price freeze po in the next 60 days. So, wala po tayong price increase na makikita. Magkakaproblema lang if ever sa pag-transport ng mga goods from point A to point B. But we have keep on coordinating with the logistics company to make sure na hindi mababawasan yung supply ng pagkain sa mga areas na apektado. Paano ho sa logistics at sa transportation? May tulong ho ba ang ibang mga government agencies tulad ho ng Transportation Department, ito pong Department of Public Works and Highways, para kahit papaano mabawasan po ng kaunti yun pong pasanin sa transportation nitong mga goods, Secretary? Yes, we really work, we have a whole government approach talaga in really getting things done. Nagtutulong-tulong kaming mga the different departments whether there's a state of calamity or none. Yung namin ngayon, let's say if we need the other departments to really get things moving or get things going, ginagawa po namin yun. So, like now there's a state of calamity, we really work with the other departments just to make sure na the goods are at least being brought to the people. Yes. Doon ho sa mga malalayong lugar, halimbawa, Secretary, although initially nababanggit po ninyo na wala hong paggalaw at wala pong lumalabag naman, pero so far, nababantayan ho ba natin ang lahat po ng mga lugar na ito, yung mga malalayong market o malalayong mga merkado sa buong bansa, Secretary? Yes, actually, talaga siya. We really have a department, no, that really does the monitoring and enforcement. Araw-araw po itong ginagawa ng DTI. From Region 1 to Region 18, we have 18 regional offices that have this particular department, the Consumer Protection and Fair Trade Group, which has the monitoring and enforcement in that department. So, nagmo-monitor po sila. But of course, on our side, we also request the consumers to be vigilant. So, pag may nakikita silang mga hindi dapat, they can report it to us, no, in the DTI. They can go to 1-384 or they can go to report to sec@dti.gov.ph. So we need to work together then. But on the DTI side, non-stop monitoring po ito, whether there's a state of calamity or none. All right. Secretary, good thing you mentioned earlier na wala pong pagtaas sa mga basic commodities po natin. Pero how about naman po sa Noche Buena? Bagamat maaga pa, apektado po ba ng mga nagdaang kalamidad po at nitong bagyo yung inilabas po na SRP o Suggested Retail Price? Yes, good question yun, no. Actually, naglabas na kami yung Noche Buena items, no, na yung prices ng Noche Buena items. So, nakapaskil na po ito either sa DTI website or sa mga groceries and supermarkets. So, makikita nila that for this year, marami po tayo ang hindi nag-increase ng presyo.
may mga ibang items po na nag-decrease, nagbawas pa ng presyo from last year. So maganda po ang balita na ito sa Noche Buena. Although the DTI does not set a price, no, but a lot of the manufacturers have maintained the prices of Noche Buena items this year. So example, kung I can give an example, no, American ham style, no, the last year 174 pesos, this year 170 pesos na lang po siya. So bumaba pa po yung presyo nito. Yung piña ham na 800 grams from 527 pesos last year, nasa 520 pesos na lang this year. So bumaba po yung dito naman sa queso de bola na 500 grams last year, 310 pesos. Ngayon, 300 pesos na lang po siya. Alright, and so far po may mga Noche Buena items po ba na bumaba rin po yung mga presyo? Yung presyo ng ibang mga Noche Buena items, bumaba po siya this year as compared to last year. Tapos marami rin tayong mga Noche Buena items na hindi po nag-price increase. Meaning, kung ano po yung presyo last year, yun din ang presyo this year. I can tell you po yung mga brands if you want, no, sa ham, and then yung queso de bola, tapos yung queso, mayonnaise, marami pong majority po hindi nag-price increase. Noche Buena package. So, Noche Buena. Alright, Secretary, kumustahin na rin po namin yung monitoring po ninyo sa mga presyohan din po nitong mga Christmas light at saka mga lanterns. Napatok din po ngayon kapag, syempre, palapit na po itong Pasko. Yes, tama po yun. Actually, naghigpit talaga kami sa mga Christmas lights, no? And they need to find the seal of the DTI. So, that means dumaan po sa DTI yung ano. So, if they have any concerns, they can check with DTI bago sila bumili ng Christmas lights. Kasi masyadong delikado ito eh. Maraming nang nangyari na, of course, sunog, no? Maraming nangyaring problema pag bumili sila ng mga items na hindi nasuri ng DTI. So, dapat they have to be vigilant, yung mga consumers natin. Kasi marami na hong mga products na nabibenta, lalo na now, let's say the Christmas lights, na nabibenta online na hindi dumaan sa pagsusuri ng DTI. So they need to check for this to be sure. Alright, and lastly na lamang po siguro, Secretary, just to make sure na safe po itong mga ibinibenta po ngayon para sa nalalapit po na holiday season, especially yung Pasko and New Year. May mga surprise inspection na po ba kayo na isinagawa as early as now? Yes, tama po to. Actually, ikot din ako, no? We're just getting the schedule kasi actually may schedule lang din kami, no? To really check on this also. To make sure na yung mga nagbebenta actually certifies their product sa DTI. Especially itong mga sa panahon ngayon. Okay. Secretary, hanggang dito na lang siguro muna. No? From time to time, muli po kaming uugnay sa free time ho niyo para makausap muli kayo. Maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network, Secretary. Yes, thank you so much. Maraming salamat. Department of Trade and Industry, magkakaumbos, si Secretary Maria Cristina Roque. Kaugnay pa rin po sa ilang mga usapin. Isa ho dito yung pong epekto ng Super Typhoon Uwan at iba pang mga kalamidad dun sa mga basic at prime commodities. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.